ang salitang God's will o kalooban ng Diyos na abused at na misused. Lahat na lang kalooban ni Lord. Kalooban ni Lord na ikaw ang mapakasalan ko. Kalooban ng Diyos na ipahiram mo sa akin ang kotse mo. Kalooban ng Diyos na ipag-grocery mo ako. Kalooban ng Diyos na magpastor ako. Lahat na lang God's will. And those words, God's will, usually pag sinabi sa iyo ng tao, kalooban ng Diyos, may magagawa ka pa ba? Kasi nga naman, kalooban na raw ng Panginoon. That's why that word, God's will, have been misused and abused. Sasabihin ng ibang tao sa iyo, kalooban ng Diyos yan na naghihirap ka. Ito talaga narinig ko sa pastor. Kalooban ng Diyos na may cancer ka. Para bagang ina-associate natin na kapag may mga struggles sa ating buhay, kapag may challenges tayong nararanasan, kaya ako nagkasakit, kalooban to ng Diyos. Kaya malubha yung sakit ko, inalaw ng Diyos to para parusahan ako. Tinatapik lang ako ng Panginoon. May sinasabi lang ang Panginoon sa akin. Posible, pero posible ring wala. Posible rin na hindi kalooban ng Diyos yung hirap na nararanasan mo, kundi consequences lamang ng maling desisyon. Hindi kasi lahat ng mga sorrow, struggle sa ating buhay ay epekto ng kalooban ng Diyos. Minsan kaya tayo naghihirap kasi meron tayong series of choices na nagkamali and as a consequence, naapektuhan ang ating kinabukasan. Hindi mo naman pwedeng isisi lagi kay Lord yan. Si Lord naman pinapahirapan ako. Kalooban ba talaga ng Diyos na maghirap ka? Tingin mo ba ang Diyos nandun sa langit at tinitignan ka? Saya-saya ng batang to, no? Pahirapan natin. Bigyan ng problema yan. Tingin nyo ba ganyan ng Panginoon? Brutal ba ang Diyos? Cruel ba ang Diyos? Nasasabihin niyang pahirapan yan, bigyan niya ng cancer, bigyan niya ng malubang sakit, hayaan mo mabaon yan sa utang? No, it's not God's will for us. Amen. In fact, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-associate ang kalooban ng Panginoon sa mga pangit na bagay sa iyong buhay. Naalala ko dito si Naomi sa scripture. Bihira mabanggit si Naomi sa mga Bible studies, pero si Naomi po ay mother-in-law ni Ruth. Maraming tragedy ang nangyari kay Naomi. And then si Naomi kasi foreigner siya sa isang lugar, at dahil sa mga hirap na kanyang naranasan, gusto niya na uling magbalik bayan. Nung nagbalik bayan siya, yung mga kapitbahay niya tuwang-tuwa. Uy, nagbalik na si Naomi. Naomi, kamusta? At tingnan niyo ang sagot ni Naomi sa Ruth chapter 1 verse 20. Ang sabi niya, "Huwag niyo akong tawaging Naomi. Don't call me Naomi," she responded. "Instead, call me Mara." Now, the word Mara, yung pangalang Mara, ang ibig sabihin niyan, bitter. Mara, Clara. Kaya nga si Mara, di ba, ginugulpe sa pelikula. Siya yung kawawa. Kasi ang ibig sabihin ng Mara, mapait. Bitter. Na yung salitang Naomi, ang ibig sabihin, princess. So ayaw niya na magpatawag ng princess. Sabi niya, "Huwag niyo akong tawagin princess. Tawagin niyo akong mapait." Bakit daw? Watch this. "For the Lord Almighty has made life very bitter for me." Oh, that's interesting. Ang sabi ni Naomi, si Lord ang nagpahirap sa akin. Kagagawan ito ng Panginoon. Ano sabi niya pa? "I went away full, but the Lord has brought me home empty." Nung umalis ako dito, ang dami-dami kong pera. Nung umalis ako dito, ang dami-dami kong pag-aari. Ngayong uuwi ako, walang-wala ako. Bakit niyo pa ako tatawaging Naomi? Why call me Naomi when the Lord has caused me to suffer? Tingnan niyo, isinisisi niya sa Diyos yung kanyang suffering. At sabi niya, "The Almighty, capital A, has sent such tragedy upon me." Ang sinasabi ni Naomi, kagagawan ito ng Diyos. Kung bakit ako dumaranas ng hirap. Kung talagang mabuti siyang Diyos, ba't niya iaalaw na maghirap ako? Huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Pero ang tanong ko sa inyo, talaga bang ginusto ng Diyos na maghirap siya? Talaga bang ginusto ng Diyos na siya ay maghirap sa kanyang buhay? Hindi. Ang definition ng God's will, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, the will of God is always good, pleasing, and perfect. Tingnan niyo to, good, pleasing, and perfect. Ang will ng Lord, GPP. Ano yung GPP? Good, pleasing. So kapag tinanong ka, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? God's will for me is good, pleasing, and perfect. So yung nangyari kay Naomi, hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. So wag natin i-associate na porket may karahasan, kung porket may aksidente o trahedya sa ating buhay, ay kalooban ito ng Diyos na mangyari sa aking buhay. Kaya tuloy ang mga Pilipino ngayon, para ma-reverse itong God's will daw, na nahihirapan sila, maghahanap tuloy ng ibang Diyos para magpala sa kanila.
Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na si pastor sa'yo. Amen? Dahil in-associate natin na kaya ako naghirap dahil kay Lord, so ngayon naghahanap tayo ng ibang Lord na magpapala sa atin. Kaya maraming Pilipino, paniwalang-paniwala sa pampaswerte. Feng Shui, Fairy Godmother, Zodiac Sign. Ang kanilang destiny ay nakasalig dun sa paglinya ng mga bituin. Ang sabi ng aking Zodiac Sign, ngayong araw na ito, suswertehin ka. Suswertehin ako ng araw na ito. Kaya yung buong araw niya, paniwalang-paniwala siya talaga doon. Isinasalig natin, naghahanap tayo ng Diyos na kaparabagang magre-reverse ng mga tragedy sa ating buhay. Kaya pag pakiramdam mo malas ka, maglagay tayo ng pusang hip-hop. Alam niyo yung pusang hip-hop? Gumagano na pusa sa mga tindahan, pusang hip-hop. Di ba, na wala namang alam gawin kundi magganon lang. Pero kapag pinagpala, at kapag dumaki ang negosyo, pag dumami ang, dahil yan sa hip-hop na pusa. Biruin mo, walang ginawa yung pusa kundi magaganon lang. Siya pa ang may pakina kung bakit ka pinagpala. Bakit naghahanap tayo? Kung ano-ano sinasabit natin sa pintuan, sa bakod natin, sa bintana natin, pampaswerte ito. Pero tatandaan nyo, anything that reminds you of the deity of God is an idol. Anything. It is an idolatry. Because it's very clear. Sinabi ng scripture sa atin. Last week, kung di nyo napanood, nasa YouTube na ngayon. Paano natin malalaman ang God's will? God's will is found in God's Word. Wala nang iba. Dito po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Iko-confirm ng salita ng Panginoon at magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ang tanong, tayo ba ay naka-tune in sa direksyon na gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon? Kasi kahit nagsasalita ang Diyos, kung hindi ka naka-tune in, hindi mo siya maririnig. Sino sa inyo nakakaalala pa ng radyo noon? Sino sa inyo nakakaalala pa noong unang panahon, meron pa tayong radyo? Wala na, mga Gen Z yata kayo eh. Amen? Naalala niyo yung radyo before? Diba? Papansin niyo, no? Meron akong certain frequency, but I'm not hearing anything. So what I need to do is to look for... Papansin niyo mga kapatid, amen, we are trying to fine-tune, no? So papansin niyo mga kapatid, we cannot hear it clearly, pero alam natin meron doon. So ang tanong, kapag pinihit ko ba to at narinig ko siya, ibig ba sabihin nun, ngayon lang nagkaroon ng radio station na yon? Hindi, matagal nang may radio station. Kanina pa siya nagsasalita, pero hindi ko siya naririnig kasi hindi ako naka-tune in sa frequency niya. So hindi yan ngayon lang ginawa. Matagal nang meron doon, kanina pang umaga siya nagsasalita, pero hindi ko siya marinig. Bakit hindi ko siya marinig? Kasi mali yung frequency na meron ako. So ibig sabihin, in order for me to really hear the voice of God, in order for me to have an accuracy, for my spiritual ears to hear the word of God, I have to fine-tune and make sure that I'm on the right frequency. Naunawaan niyo mga kapatid? So it's very important for us to ask the question, so ngayon pag-uusapan natin, paano natin mai-improve yung ating accuracy to hear clearly the voice of the Lord? Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid is, paano natin madidetect ang presensya ng Diyos? Paano ma-heighten yung ating ability to hear the Word of God? Paano natin malalaman at maririnig ang boses ng Panginoon para hindi natin ma-miss ang mga regalo, mga milagro at sorpresa ng Panginoon na Kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin? Everybody say, I am ready for this. So una, para tayo ay makapag-fine-tune at siguraduhin natin nasa tama tayong frequency, you have to check your, number one, closeness. Everybody say closeness. So closeness is very important. Bakit po? Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3, yung text natin today. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. So alam natin ang story kanina. Si Samuel narinig niya ang boses ng Panginoon 3 times. Pero ang tanong, bakit niya narinig? Kasi ang sabi ng scripture, yung kanyang tinulugan is actually in the tabernacle near the ark of God. And if you are a Christian, alam nyo na ang ark of God symbolizes what? The presence of God. So yung proximity mo sa presence ng Lord ay magbibigay ng accuracy para marinig mong malinaw ang boses ng Diyos.
At para sa lahat ng mga bashers ko dyan na kinukuha lang tong clip na to nilalagay sa TikTok, kaya tuloy nababash ako, wala naman akong kaaway, gusto ko lang sabihin na pag sinabi nating closeness, we are not referring to a physical demographic closeness. Na sinasabi, kaya siya kailangan pupunta pa, dapat pala nasa 6th floor ako para mas malapit sa langit, mas maririnig ko ang boses ng Panginoon. Ang sinasabi natin is yung spiritual closeness. Yung spiritual intimacy natin sa Panginoon. Yung proximity mo sa presensya ng Diyos ang susi para marinig mo ang kanyang boses. Bakit po? Kasi kahit ang Diyos tahimik, sagot ng Diyos yun. Even His silence is His answer. Even in His silence, He speaks. Kaya kapag ang Diyos nagsalita, kailangan focus tayo. Tune in tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At kung hindi ka magiging purposeful na maging close kay Lord, kung hindi mo gugustuhin na maging malalim ang relationship mo sa Panginoon, hindi mo mapipinpoint ang mga distractions sa iyong buhay. Tahimik ka. Amen? Bakit? Kasi kapag ikaw ay purposeful, alam mo, distraction lang to. Kung gustong-gusto mo talagang yumaman, alam mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa pagyaman mo. Alam mo, distraction lang to. Nag-guess nyo? Naalala nyo pag may mga exam tayo before, in-announce yung exam 2 weeks ago, pero hindi ka muna magre-review? Kasi matalino ka eh. Scholar ka eh. Kaya magre-review ka on the night of the examination. At dahil on the night of examination, magkakraming ka, focus na focus ka. Bawal kang istorbohin. Sabi ng nanay mo, magugas ka ng pigan, Ma, I'm studying. So, ibig sabihin, kaya mong mag-focus. So, alam mo na pwedeng may mga distraction. Alam nyo ang reason kung bakit maraming Kristiyano ngayon hindi makadiscern? Kasi hindi sila purposeful sa ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi mo ma-eliminate ang mga distractions sa buhay mo kung hindi ka mamumuhay ng may purpose. You have a purpose. God has a plan for your life. Amen. And living in God's purpose benefits the next generation. Let me just tell you this. Kapag ikaw ay namuhay ng may purpose, kahit yung mga anak mo makikinabang. Kapag ikaw ay purposeful, pati mga apo mo makikinabang. In fact, the moment that you said yes to the Lord, maraming tao nag-benefit dahil sa yes mo. When I said yes 10 years ago to pastor this church, I say this modestly, pero naniniwala ko that my yes have benefited a lot of people. What about your yes? What about your yes? What about your yes? Kung mag-yes ka lang, makikinabang ang mga tao nakapaligid sa iyo. Kung magiging purposeful ka. So stop living aimlessly. Live with a purpose. At ang purpose natin dito natin matatagpuan. Ito ang magkokorek sa iyo. Ito ang magtuturo sa iyo. Ito ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Wala pong iba. Kaya pansinin niyo mga kapatid, every single Sunday, lagi kong ini-impart sa inyo ang importansya ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi si Pastor Stephen nagkakamali. Pero ito ang ating sandigan, hindi ho kami perpekto. Kahit po yung nakatayo sa stage na ito, nagkakamalit, nagkakasala din. May kahinaan din po kami. Tao din po ako. Pero kapag dito tayo nagtiwala, kahit bumagsak si Pastor Stephen, dahil dito nakasalig ang pananampalataya natin, it doesn't matter. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? All scripture is God-breathed. Hiningahan ng Panginoon, and the word of God is useful for teaching, useful for rebuking, useful for correcting, useful for training in righteousness. Pakibasa yung last part. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So this is important. Sino sa inyo pag binasa nyo to, binabasa din kayo? Ito lang po. Mahilig ako magbasa ng libro. Pero ito lang po yung klase ng libro pag binasa mo, binabasa ka. Ito lang po yung klase ng libro na kapag pinag-aralan mo, pinag-aaralan ka. This is the smartest book in the world. So if you're just reading this for science, you're just reading this to prove our faith wrong, if you are just reading this for history, you're missing a lot. Pag binasa mo to, itinuturo ng Diyos sa'yo kung anong tama. At kapag binasa natin to, kapag mali ang ating ginagawa, itinutuwid tayo ng Panginoon. So ibig sabihin, every time I read the word, pinapakita ng Lord sa akin kung ano ang tamang daan at ano ang maling daan. Not necessarily yung bagong daan at dating daan. Pero ang tinuturo ng Diyos is yung tamang daan at yung maling daan. Family talk. Alam mo mga kapatid, problematic
ang lahat ng nagkiklaim na Christian sila. Pero kapag nagkakasala, walang maramdamang conviction. If you are an authentic, genuine Christian, and when you sin, you don't feel conviction, something is wrong. Ang malupit pa dito, wala kang maramdaman pag nagkakasala, and I don't say that to condemn anybody, pero wala kang maramdaman pag nagkakamali ka, pero pag kinorek ka, offended ka. Bigla ka nagkaroon ng pakiramdam nung kinorek ka. Pero nung nagkakamali tayo, wala. Hindi ko to sinasabi dahil hindi ako nagkakamali. Nagkakamali po ako. Pero ang sinasabi ko, ginagawang manhid ng kasalanan yung puso natin. Huwag kayong pumayag. Ito po ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Yung intimacy natin sa Panginoon, yun ang magdadala sa atin para mas lalo nating marinig ang tinig ng Diyos. Number 2, paano natin ma-fine-tune at magiging accurate yung ating hearing ability sa Panginoon? Number 2, clarity. Ano yung una? Closeness. Number 2 is clarity. Ano sabi ng 1 Samuel chapter 3, verse 4? Suddenly, the Lord called out, Samuel! Yes? What is it? He got up, he ran to Eli, and he said, Here I am. Did you call me? Sabi ni Eli, hindi kita tinawag, bumalik ka sa iyong pagtulog. 3 beses ito nangyari, no? Si Samuel natutulog, tinawag siya ng Panginoon. Watch this, narinig niya yung boses, pero hindi niya kilala. So malabo. Amen? Narinig ko, may narinig akong prompting, pero hindi ko sure. Akin ba yun? O si Lord na yung nagsasalita sa buhay ko? Agree? So sa panahon, ito ang tip ko sa inyo, sa panahon na malilito ka, saan ka pupunta? Facebook? Poll tayo. Survey lang po. Tingin nyo si Lord to? O ako lang to? No, you go back to the Word of God. Pastor, Gen Z na ngayon, 2023 na. These are 1,000-year-old scripture. Now, those people na nagsasabi noon, hindi nagbabasa nito. Kasi kung binabasa mo to, alam mo kung gaano to ka-relevant sa ating generation. Because ang sabi ng scripture, the Word of God is alive and active. And I can prove that to you. Na this simple, quote and quote, para sa nakikinig sa Spotify, this simple Bible scripture na nabibili mo sa National Bookstore is the solution for your physical, emotional, and spiritual needs. Let me prove that to you. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang sabi rito, the Word of God is alive and active. Hindi sinabing dead and passive. Because the Word is not dead and the Word of God is not passive. Kahit na 2023 na, I can tell you that this Word of God can speak to you relevantly sa ating kapanahunan ngayon. It is alive and active. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and the spirit, between the joints and the marrow, and it exposes our innermost thoughts and desire. So, ibig sabihin mga kapatid, every time you read the scripture, by the way, don't just read this alone. You will never understand it using your own intellect. Marami pong nagtangkang magbasa nitong lawyer, doktor, pero hindi nila maunawaan. Alam niyo kung bakit? Hindi edukasyon ang susi para maintindihan to. Kasi may mga kilala ko hindi nakatapos ng pag-aaral pero iba ang pagkaunawa nila rito. Bakit? Kailangan pag binabasa natin to may tulong ng Banal na Espiritu. Why? Because it is the Holy Spirit that illuminates the Word of God. Na parang pag binasa mo siya, parang buhay na buhay siya. Na kahit na physical need, pangangailangan ng emosyon, at pangangailangan ng Espiritu, sumasagot ang Diyos. Balik mo yung verse, hindi nila ako mag-gets. Physical, pastor? Yes. Ano ang sabi ng scripture? The Word of God is alive and active, alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting through between the soul and the spirit. Asa ang physical, pastor? Hindi pa tapos eh. Between the joints and marrow. That's physical. Asa ng soul? Between the soul and between the spirit. Hey! Physical, emotional, and spiritual need, all are being addressed by the Word of God. And this Word of God exposes the innermost thoughts and desires. Ibig sabihin, every time you read the Word, mga kapatid, it illuminates, parang nagkakaroon ng liwanag. Halimbawa, pumasok ka sa isang kwarto, patay ang ilaw, kakadayet mo, nangayayat ka, di ba?
Kakadayat mo, yung singsing mo nalaglag. Gumulong ngayon sa madilim na kwarto. Ano ang una-una mong gagawin? Buksan ng ilaw. Very good. Pagbukas mo ng ilaw, ang tanong ko, pagbukas mo ng ilaw, yung ilaw ba iilaw lang sa singsing mo? Hindi. Iilawan niya yung buong kwarto, at dahil may ilaw na yung buong kwarto, yung singsing mo makikita mo. Tapos magugulat ka yung pustiso mo, nalaglag din pala. Nagkakasya yung sinasabi ko, kaya kapag ang Word of God binasa mo, iilawan niya yung buong buhay mo para makita mo kung ano yung hinahanap mo. Listen, pero minsan kahit hindi mo hinahanap, papakita ng Diyos. Amen. Ganun ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kasi ang sabi nga ng Psalms 119 verse 105, the Word is the lamp unto our feet and a light unto our path. So, everybody say lamp. Lampara. Now, ang lampara, katulad nito, pag gamit mo ba to sa kagubatan, maiilawan ba yung buong gubat? Ang galing Parang alam na, narinig nyo na to sa akin, no? Amen? Pag ilaw mo yung lampara, hindi niya maiilawan yung buong gubat, pero maiilawan niya yung susunod mong hakbang. Correct? Pero hindi lang naman lamp Ang sabi ng scripture, balik mo yung Psalms 119. The Word of God is a lamp to guide and a light for my path. So yung lampara, kaya niyang ilawan yung susunod kong hakbang. Pero yung ilaw, kaya niyang ilawan yung aking daraanan. So ibig sabihin, anumang pangangailangan ko para sa next step, kaya ng Biblia. Anumang pangangailangan ko for the next 2 years, kaya ding ipakita ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Word of God hindi lang short term. Kaya niya sa iyo magbigay ng long term direction. Because the lamp illuminates your next step, but the light will illuminate the whole forest. It brings relevance for your everyday experience. What a powerful word. Pero still, my question, Pastor, is this. Ang ganda ng sinabi mo. Pero ang labo Parang si Samuel ba? Alam kong may nagsasalita. Alam kong may prompting sa akin. Parang may nangungusap sa akin. Pero ang tanong, hindi ko maintindihan kung si Lord ba yun o hindi. And actually, I asked that question this week. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit nga ba maraming mga nananampalataya naman sa iyo, pero bakit parang pag nagsalita ka, ang labo? Huwag na kayo magtaas ng kamay, tango na lang. Kayo rin? Di ba? Parang alam mo nagsalita, pero ang labo. Alam mo, habang sinasabi ko yan, dinala ko ng Lord sa Romans 12:2, kung saan dinefine niya ang kalooban ng Diyos, yung GPP, good, pleasing, and perfect. Pero yung binasa natin kanina yung dulo na. Basahin natin mula sa simula. Are you ready? Ang sabi rito, do not conform to the pattern. Pag sinabing conform, makiayon. Yung hulmahan, ginaya mo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then, everybody say then. Now, yung salitang then is actually a word that signifies kapag ginawa mo yung nauna, mangyayari sa yung susunod. So, ano yung susunod? And then you will be able to test and approve what God's will is. Question, sino sa inyo gusto ko inyo magkaroon kayo ng ability na matest at mapatunayan ano talaga ang kalooban ng Diyos? Amen? Pero para mangyari yung then, kailangan mangyari yung nasa una. So, kapag walang renewal of mind, hindi mo talaga matitest if it is the will of God. Ba't hindi renewed yung mind? Kasi nakakonform to the pattern of this world. Kapag palang isang tao masyadong consume ng mundo, hindi niya talaga maririnig ang boses. So we cannot discern His will as long as we conform to the pattern. So let us pray to the Lord na, Lord, I want to discern your will. But in order for you to discern God's will, ipabago muna natin ang takbo ng ating kaisipan. At huwag kayong magpa-pressure kasi every time you come to church and every time we listen to a powerful anointed word of God, our minds are being transformed. Sino sa inyo na bago ang takbo ng kaisipan ninyo dahil lagi kayo nasa church? Amen. Dahil subscriber kayo ng GSMNB? Amen? Bakit? Because every time you hear the word of God, your mind is being transformed. Ibig sabihin, you cannot discern His will. Hindi mo malalaman kung peke o totoo. Kasi nga, masyado kang lubog sa peke, hindi mo ma-discern yung totoo. Amen. Naalala ko kami ni Jenny, no, nung nag-anniversary kami nitong October lang, pumunta kami ng Hong Kong. Second time na namin yata pumunta ng Hong Kong. And
Pero hindi pa namin nararating sa lahat ng mga nakapunta na ng Hong Kong, hindi pa namin narating yung tinatawag na The Peak. Kung saan dun sa The Peak, makikita mo yung buong Hong Kong, yung pinaka skyline ng buong Hong Kong from above. Pero hindi namin alam na dun pala sa The Peak, meron pang isang tourist attraction, ang tawag is Madame Tussauds. Kung saan yung Madame Tussauds is actually a wax museum ng mga famous people. So, ginawan nila ngayon ng wax figure, halimbawa yan, si Angelina Jolie, si Brad Pitt, si Nicole Kidman, si The Rock, andun din si Pia Wurtzbach in honor of Miss Universe, kasi kaka-Miss Universe lang, di ba? And then nandun din si Catriona Gray, na kung mapapansin nyo, lalo pag sa personal mo siya tinignan, pag malayo, kala mo talaga totoo siya. Kaya minsan, dahil parang totoo, pag nagpa-picture ka, para talagang kasama mo siya. At sinubukan kong magsalita, kinamusta ko siya, kamusta Pia? Hindi siya nagsalita. Kasi kamukha niya si Pia, pero hindi siya buhay. So pag nagsalita ako, hindi siya magre-reply. Alam niyo ang reason kung bakit minsan salita ka ng salita, wala nagre-reply? Baka mali. Yung iyong tinitignan na inakala mong totoo. You are looking for peace sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng peace. You are looking for joy sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng joy. Hindi porket nagbakasyon nakakapagpahinga. Lalo kung ikaw yung nagbayad. Hindi porket natulog tayo sa pinakamagandang kama ay guarantee na magkakaroon tayo ng malalim na. No. Amen. We can only find true rest, peace, and joy to the only source in the Word of God which is alive. It may look the same but it's not alive. Lalo po si Satan, fluent po yan sa pandaraya. Magaling pong mandaya yan, kapatid. Kaya kailangan nating ma-discern kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Because your ability to obey and hear the Word of God is crucial for you to receive the miracles of the Lord. Let me repeat. Your ability to hear and obey is tied up to your miracle. Your ability to hear and obey is tied up to your breakthrough. Do you want breakthrough in your life? Learn to hear. Learn to obey. Amen? Sige, Pastor, gagawin ko yan. Makikinig ako sa Panginoon. Inya lang, gusto ko lang klaruin, balansehin lang natin. Pero hindi naman ibig sabihin nito, na habang nasa bahay ka, you'll be stuck waiting for every single instruction. Halimbawa, Lord, nakaligo na ako. Ano pong isusuot kong t-shirt? Meron po kong gray, may white, tsaka may black. Speak, Lord, for your servant is listening. Lord, saan ako magpa-parking? Tatlo po yung parking spot dito. Saan po ako? Lord, I will wait for you. Naunahan ka na. May nakapag-park na. Kakaantay mo. Amen? Kakasabi mong, ano Lord ang aking susuot? Na-late ka na sa appointment mo. Marami sa atin hanggang ngayon, tinitignan natin na ang kalooban ng Lord is usually single out with this minute details of our life. Anong apartment po ang aking kukunin? Saan bangko po ako mag-open ng bank account? Anong kulay po kaya, Lord, ng sapatos ang susutin ko ngayon? Ano ko yung kurso ang kukunin ko sa college? Kapag ganyan ang mindset natin patungkol sa will of God, kailangan lahat ng iyong itatanong tama ka. At kung maitama mo man lahat, ang bagal mo. Kasi every single decision, you have to ask God, is this your will? No. The guidance is the Word of God. Let me repeat, the guidance is the Word of God. Sino po kaya, Lord, ang papakasalan ko? The guidance is the Word of God. Anong kurso po ang aking kukunin? Lord, reveal. Hanginan mo po, hanginan niyo po. Hanginan niyo po, Lord. Ilagay mo po doon. Ilagay niyo po doon. Kung ilalagak mo ang iyong pananampalataya sa hangin, hindi ka makakausad, kapatid. Amen? Now, ang will ng Diyos diretso, ang will ng Diyos malinaw. Yung choices natin everyday ay dapat in relation dun sa kalooban ng Panginoon. May narinig ako illustration, gusto ko i-share sa inyo. Halimbawa sa highway. For example, this highway. Now, this highway goes to this direction and this highway goes to that direction. And many of us are stuck na hindi tayo makapag-decide kasi nga inaantay natin ang will ng Lord. Na nagtatanong ka, Lord, saang lane po ako pupwesto? Sa inner lane? Sa middle lane? O sa outer lane? Ang sabi ng Diyos sa'yo,
Anak, kahit saan, basta yung highway papunta sa tama. Basta yung highway papunta sa kalooban ng Diyos. So kapag tinanong mo ang Panginoon, Lord, ano pong t-shirt ang aking susuotin? Ang sabi ng Lord, wag mo nang sayangin ang oras mong kakatanong. Kahit ano, anak. Basta yan ay makakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Siyempre, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng violence, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng wrong sexuality, malamang hindi kalooban ng Lord. The guidance is in the Word. Pero kung kulay lang naman pinag-uusapan natin, Pastor, giniiwasan ko kasi yung itim, kasi demonic yan, di ba? Satanista yung mga itim na yan, di ba? Lahat po ng kulay, si Lord ang lumikha. So minsan nagtatanong ka, Pastor, ito sana all talaga to. Pastor, 3 nanliligaw sa akin. Sana all. 3 po nanliligaw sa akin. Sino po ba? Yung matangkad? Yung maputi? O yung mayaman? Ikaw ngayon, gulong-gulo ka. Sana all, gulong-gulo. Yung iba naman, stress na stress. Wala pa rin dumarating 30 plus na ako, wala pang dumarating. Buti ka na lang, at least 3 pa manliligaw mo eh. No, 3, yung maputi, yung matangkad. O, sabi naman ni Lord sa atin, yan bang 3 na yan, kumilala kay Kristo? Yan ba ay mananampalataya ni Kristo? Opo, Pastor. O di kahit sino sa kanila. Kung sino ang gusto mo, tatanungin ka na Lord, gusto mo ba? Opo. Gusto ka ba? Hindi po. O yun, problema talaga yan. Pag hindi ka gusto ng gusto mo, yun ang malaking problema talaga. Huwag mo na ipilit yan. Pero kung kayo naman ay parehong Kristyano, nagpapakalalim sa harapan ng Panginoon, genuine at authentic ang inyong pananampalataya, regardless yan kung sino, may mga personal standards and preference ka. Halimbawa, kasama sa criteria mo yung mabango. Siyempre, sino ba naman ang gusto ng mabaho, di ba? Gusto mo mabango. Amen? Pero hindi nasasabihin ng scripture, ang pakasalan mo, yung mabango. Wala dyan sa Bible niyan. Amen? Pero may certain highway na sinasabi ang Panginoon. Ito yung direksyon na dapat mong tahakin. Ngayon, kung sino sa 3 na yan, kau na bahala. Walang specific destiny sa karamihan ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Sabihin natin, Lord, gusto ko na po mag-enroll. Ano po ba dapat? Architecture or business administration? Sabi ng Panginoon, anak, ang kalooban ko, makapagtapos ka ng pag-aaral. Architecture man yan, business administration man yan, engineering man yan, kung ano gusto mo, enroll ka. Basta ang kalooban ng Diyos, makapagtapos ka ng pag-aaral. So technically speaking, God's will is whatever. As long as papunta ito sa will ng ating Panginoon. Paano ko malalaman kung tama yung highway? The guidance is the Word. Nanay mo, dinala ka sa Toy Kingdom. Sana all nakakapag-Toy Kingdom. Kami ngayon, dati, chato lang, tsaka tansyan. Di ba, naalala niyo yung panahon na yung mga goma, mga Rio, rubber band, ganun lang laruan natin. Ngayon, dadaling ka sa Toy Kingdom. Assuming na dinala ka ng nanay mo sa Toy Kingdom, hindi kayo yung bata. Dinala yung bata sa Toy Kingdom. Di ba sasabihin ng nanay, anak, pili ka ng laruan gusto mo. Pero wag to, wag to, wag to. Di ba? Ang daming choices, pero may mga specific boundary. Because boundaries are key to healthy relationships. Hindi po pwedeng masasabi mo mahal ka na walang boundary. Lahat may boundary. Amen? So, sasabihin ng Panginoon, okay, anak, pwede mong piliin ng kahit anong laruan dyan, pero wag to, nakakakuryente to. Wag to, nakakahiwa ito. Wag to, baka malunok mo to, mabulunan ka. So, may mga pinipigilan ng Panginoon kasi makakasama sa'yo. So, kapag sinabi ng bata, gusto ko po to, makakahiwa sa'yo, gusto ko po to, huwag mo ipipilit. Kasi marami namang inilaan ng Panginoon Ang sabi ng Lord kay Adam and Eve, pwede niyong kainin ng kahit anumang bunga ng puno dito sa Garden of Eden, except. Agree? Pwede kang pumunta sa lane na ito, wag lang sa highway na to. Komprende? So yun yung magbibigay sa atin ng clarity. Pero yung clarity, dependent sa intimacy. Kung hindi mo ito mababasa, hindi mo alam kung saan highway ka pupunta. So accuracy is found in your intimacy. Kapag alam mo ang karakter ng Diyos, alam mo kung paano niya i-handle ang circumstance, you know what would Jesus do? Alam mo, this is the will of God. Pero pag narinig mo, ay bitterness, pride, unforgiveness, hindi will ni Lord to. Amen? Alam mo kaagad kung anong will ng Panginoon Amen? Gusto niyo po bang maging klaro ang boses ng Diyos sa inyong buhay? Clarity. Gusto niyo bang magkaroon ng clarity? Open your Bible.
Yung ipis nyo sa bahay, lahat born again na. Yun na lang nagbabasa. Gusto na nga magpa-water baptize noon. Oh, parang yung mga Starbucks journal, di ba? Excited na excited maganap ng sticker. Di naman nagpaplano. May planner, walang plano. Di ba? Basahin ang salita ng Panginoon para magkaroon ng clarity. Amen? Last but not the least, and we will end with this. Ano yung dalawang bagay na pwede natin gawin para magkaroon ng fine-tuning and clarity? Closeness. Pangalawa, clarity. Saan kayang letter nagsisimula yung pangatlo? Pangatlo, consistency. Consistency. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 8 to 9. So the Lord called a third time. Everybody say third time is a charm. Amen. So the Lord called again for the third time. Amen. At sabi niya, once more, Samuel got up and went to Eli. And he said, "Here I am. Did you call me?" And Eli realized it was the Lord who was calling the boy. So notice mga kapatid, 3 beses siyang tinawag, hindi niya ma-recognize yung boses ng Lord, pero yung kanyang mentor, yung kanyang leader na si Eli, sabi niya na-realize, teka lang, hindi kaya si Lord na yung nagsasalita sa'yo? So hindi na-realize ni Samuel, pero na-realize ng kanyang leader. Pansinin niyo, ilang beses siyang tinawag? 3. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag gusto ng Diyos kuwanin ng attention mo, yung pagtawag niya consistent. Paulit-ulit niyang babanggitin yun sa'yo. Ipapakita ng Diyos. Balik mo yung verse 1. Because ang sabi ng verse 1, nung panahon na yun, ang word of God is very rare. Pansinin niyo, no? Those days, messages from the Lord were very rare. Uncommon. Uncommon yung word of God. Pero nung gabi na yun, 3 beses nagsalita. Paano nangyari yun? Very rare siya, hindi nagsasalita ang Panginoon. Pero nung gabi na yung 3 beses, bakit? Gusto ng Diyos kuwanin ng attention ni Samuel. Ibig sabihin, if you want confirmation, kung yan talaga ang pagtawag ng Panginoon, ang God's confirmation is a series of confirmation. Ibig sabihin, kapag nakarinig ka ng so-called tinig, hindi lang yan 1 beses. Iko-confirm niya yan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Iko-confirm niya yan sa mga circumstances ng buhay mo. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo. I don't want to be superficial. I just want us to live in the supernatural. Pero may mga pagkakataon, for example ako, Lord, ano ang gusto mong message namin na pag-aralan on Sunday? Amen? Hindi porke sabihin natin, kung ano mabuksan ko, Lord, yun na. Hindi. The Lord has to speak. And sometimes I receive a prompting to the Lord, okay, Lord, you want us to talk about hearing God's voice. Pero pagbukas mo ng TV, biglang mangungusap sa'yo, hearing God's voice. Pag nagbasa ka ng magazine, hearing God's voice. Pag nakita mo sa Facebook, hearing. It is a consistent reminder. Kaya nakukonfirm mo kasi paulit-ulit. Naunaman niyo mga kapatid. Because God has the ability to use even yung mga taong nakapaligid mo sa'yo. Si Samuel, hindi niya ma-distinguish yung voice, pero ginamit ng Lord yung kanya leader. Kaya minsan, pag hindi mo marinig, hindi mo maintindihan, malabo, tanong mo leader mo. Tanong mo yung mga spiritual authority sa buhay mo. Kasi minsan, baka mamaya gustong-gusto mo lang, pero may nakikita sila na red flag. So, kung hindi siya confirm sa lahat, maaaring hindi. Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You need mature believers in your life that will confirm the calling of God in your life. Lalo kung yung sinasabi mong boses ng Diyos, pinagpapastor ka. Pinagpapastor po ako ng Diyos. Pinapag-resign po niya ako sa trabaho para ako'y makapagpatuloy sa Panginoon. Sure ka bang si Lord talaga yan? O baka gusto mo lang ng platform? Kasi kung gusto ka talaga ng Lord na maging pastor, i-confirm niya yan sa maraming tao. Alam niyo, bago ako naging pastor, it took me 3 years to say yes. You know why? Because I have to confirm it to different people. And I don't want to ask them. Sila mismo ang lalapit sa akin. Tinatawag ka ng Lord na magpastor. Tinatawag ka ng Panginoon para bitawan mo ang trabaho mo at ikaw ay mag-full-time para sa ministry. It will be confirmed consistently. Paulit-ulit. Sino sa inyo pag nag-a-apply kayo sa mga government agency, magpe-present kayo ng ID? Halimbawa, kukuha ka ng driver's license. Tatanungin sa iyo ng mga nandun sa LTO, Sir, pakita nga pong ID. Hindi kaya nga po kukuha ako ng license para magka-ID po ako eh.
Pero di ba, hihingihan ka ng ID. Minsan yung ibang government agency, 2 valid IDs pa. Bakit 2 valid IDs? Kasi hindi porket nagpakita ka ng isang ID, confirm ang identity mo. Kailangan maging consistent yung ID number 1 sa ID number 2 para masabing ikaw nga talaga yon. So kung sa ID nga may confirmation and validity, dapat sa Word of God meron lalo. Na hindi ka lang satisfied sa isa, kundi, Lord, ano pa? Magbigay ka pa po ng series of confirmation para malaman kung ikaw talaga po ang nagsasalita sa buhay ko. Meron mo bang tinuturo ang Panginoon sa atin? Amen? Halimbawa, hindi ako piloto, pero mahilig ako sa eroplano. Alam niyo ba mga kapatid na ang mga eroplano, tulad dito, bago siya lumanding, lalo kapag gabi, kailangan niyang ma-pinpoint yung runway. Narinig ko recently lang, merong isang flight papuntang Boracay, dahil mabagyo, pabalik-balik sila ng Metro Manila. Kasi nga hindi ma-pinpoint ng piloto saan yung runway, hindi niyo makita. Kasi importante pong napipinpoint yung runway, kung saan ka lalanding. Pero para ma-pinpoint mo kung saan yung runway, lalo kapag gabi, hindi porkit nakakita ka ng isang ilaw, doon ako lalanding. Halimbawa, nakita mo to, uy, runway na siguro dyan, landing tayo. Magugulat ka, bundok pala. Hindi katulad sa dagat, pag may lighthouse, isang ilaw lang, sapat na. Pero sa runway, kailangan may series of lights na tuloy-tuloy, consistent. At yun ang magsasabi sa yung nasa tamang runway ka. Komprende? So ganun din sa will ng Lord. Kung yung piloto nga, maingat sa landing, dapat maging maingat ka rin kung ano magiging desisyon sa buhay. Para yung series of confirmation mula sa Panginoon, hanggat wala yung confirmation, wag mong ituloy. Kasi ang Diyos magkukonfirm. Amen? But not to the point naman, na parang akala natin, si Lord lang talaga yung factors to consider para doon. As I've said, ipinakita niya na ang daan. Pero we also have to recognize, for example, the laws of nature. Amen. Halimbawa, law of gravity. Whatever comes up, must come down. Ang gagaling tatalino pala ng mga 3 PM service Halimbawa, nahulog ka sa hagdan. May mga Kristiyano magsasabi, nahulog ako sa hagdan. Inatake na naman ako ng demonyo. Diba? Bakit? Alang nga naman mahulog kang paakyat. Kasi may law of gravity. Pag natapilo ka, mahuhulog ka talaga. Wala po yung kinalaman sa kabanalan mo. Minsan lang talaga kasi nag-i-effect yung laws of nature, pero hindi ibig sabihin kalooban ng Diyos na ikaw ay bumagsak. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maaksidente. Pero kung ikaw ay hindi mag-iingat, maaksidente ka talaga. Will ba ng Lord na maaksidente ka? Hindi. Pero ikaw kasi. Di ba? Ano ang sabi ng Genesis chapter 8:22? As long as the earth remains, there will be planting and harvest. Everybody say planting and harvest. So yung planting and harvest, law yan. Pag nagtanim, may aanihin. So wag kang mag-expect ng ani kung wala kang tinanim. Huwag kang mag-expect ng promotion kung di ka pumapasok. Huwag kang mag-expect graduate kung di ka nag-aaral. Come on, laws of nature. Alam nga namang hindi ka nag-aaral, 3 months kang hindi pumasok. Lord, makagraduate po ako. Sabi ng Lord, paano ka gagraduate? Hindi ka naman pumapasok ng school. Nagagas yung sinasabi ko mga kapatid. Now, kalooban ba ng Diyos na bumagsak ka? Hindi, choice natin yun madalas. Lalo tayo minsan sa pagkain ba? Lalo ngayong Pasko na naman yan. Crispy pata, lechon, leche plan, lahat ng matataba, tsaka matatamis, lahat ng maaalat, lahat lalagay mo. O anak, mag-pray ka na, pasalamatan mo ang Panginoon. Yes, Nay. Lord, maraming pong salamat sa mga pagkaing nasa aming harapan. Dalangin po namin, ito'y magsilbing kagalingan at kalusugan sa aming katawan. Sabi ng Lord, paano magiging kalusugan yan? Bakit may laws of nature? Pag di ka kumakain, mangangayayat ka. Pag kumakain ka ng taba, magkaka-fatty liver ka. Kalooban ba ng Diyos na magka-fatty liver tayo? Talagang ikaw nagsasabi niyan, Pastor, lahat tayo damay-damay na to. Amen? Hindi kalooban ng Diyos na tayo magkasakit, pero minsan may laws of nature that is taking place. Amen? Tingnan nyo ang eroplano, ang laki-laki niya, paano siya nakakalipad? Diba? Paano yan nakakalipad? Ang laki-laki niyan, tayo nga mas maliit pa dyan, di makalipad. Amen? Hindi ba pwede sabihin, yung eroplano nga nakakalipad, talon ako sa building, try ko lumipad. Di ka mamamatay ka, Brad. Amen? Bakit merong laws in place? Paano nga lumilipad? Pastor, may law of gravity, di ba? Everything must come up, must come down. Yes, pero above the law of gravity, merong law of aerodynamics.
Okay? So ang ginagawa ng mga magle-lesson tayo, okay? Yung mga eroplano, they have to reach a certain speed. And with the right wing shape, with the right thrust and lift, makakalipad sila, masusurpass nila yung law of gravity, at papasok sila sa bagong law, ang tawag aerodynamics. Kaya kanila nilang isustain ang kanilang sarili sa ere for hours. So ang law of gravity is taking place here, pero pagdating dun sa ataas, the law of aerodynamics, design ng Diyos yun. Hindi mo yun pwedeng baguhin. Ibig sabihin, you must cooperate. At hindi mo pwedeng sabihin, huwag kayong mag-alala. Dahil ako'y pastor, hindi babagsak ang eroplanong ito. Eh bakit? Wala bang eroplano na may pastor na nakasakay? Di ba? May mga bumagsak na eroplanong may pastor na nakasakay. So hindi porket tayo ay mananampalataya at pastor, ay automatic, o ligtas mo na yan. Bayaan mo. Kahit na lasing yung piloto, hindi yan mapapahamak. Kahit na puyat yung piloto, hindi yan mapapahamak. Kahit umusok pa yung lahat ng engine yan, hindi yan babagsak. Kasi nga, pinurotektahan ng Panginoon yan. Hindi. May laws of gravity. Hindi porket Kristiyano tayo, yung mga laws na ito, bigla na lang mawawala dahil ginusto natin. Halimbawa, tumalong ka sa dagat, may pating. Nakita mo yung pating, takbo ka ngayon. Napansin mo, mahahabol ka ng pating. Baby shark hanggang lolo shark. Grandpa shark, di ba? Yung music pa naman, bilis, di ba? Talaga nung grandpa shark. Hinahabol ka ng grandpa shark, papa shark, daddy shark, ng baby shark, lahat hinabol ka. Pwede ka bang huminto sabihin, oy, wag niyo akong kagatin, Christian ako ha? Tingin niyo ba yung pating mawawala ng gana pag alam niyang Christian ka? Hindi, kahit Christian ka, kakagating ka nun. Kasi yun ang kanilang nature eh. Amen? Kalooban ba ng Diyos na makagat ka ng pating? Hindi. Ikaw kasi, nagpatampisaw ka doon sa dagat. Alam mo may pating eh. Nakalagay na nga, shark alert. Ikaw naman, Christian ako, hindi ako makakagat niyan. I have the authority to trample on snakes and scorpions kasama shark. Wala. Natawa rin ako sinabi ko. Bakit ko yan sinasabi mga kapatid? Kasi we have to understand. May kalooban ng Panginoon sa ating maganda. Pero meron din pong effect yung ating mga actions and choices. Amen? Hindi porkit binasted ka, kalooban ng Diyos na mabasted ka. Bakit hindi mo lang ginalingan sa panliligaw? Baka hinatid mo hanggang kanto lang. Hindi mo hinatid hanggang bahay. Di ba? Nagpaputukan ng New Year, pampaalis ng malas. Ikaw ang naputukan, sino malas? Ikaw! Di ba? Kung nagpaputok ka ba, mapuputokan ba yung kamay mo? Hindi. Sisisihin mo ba ang Panginoon ng Lord naman? Hinayaan ako. Sabi ng Lord, ikaw kasi nagpapaputok ka eh. Di ba? Alam mo na nga, binawal na nga ni President, Di ba? Kasi sinasabi ko, may laws of nature na involved. Kaya kailangan natin i-consider din ito na hindi lahat ng trahedya sa ating buhay ay kalooban ng Panginoon. Now, sana hindi kayo umalis lahat at inantay nyo yung tagpong ito. Kasi gusto kong balansehin na kaya ng Diyos pigilan ng laws of nature kasi ang Diyos mas makapangyarihan. Yes! Dahil sa kapabayaan ng piloto, pwedeng bumagsak ang eroplano. But God can miraculously save you. Pero ang tawag doon, miracle. At ang miracle, hindi araw-araw nangyayari. Kasi kapag ang miracle, araw-araw na nangyayari, hindi na milagro yun. Di ba? Kasi kung araw-araw na, hindi na siya milagro. Normal na siya. Pero hindi mo pwedeng i-angkla na, I believe in miracle, magpapabaya na ako. Okay lang gumawa ako ng wrong choices. Di ba? Dahil si Daniel, pumasok sa Lions Den, hindi siya kinagat ng lion. Try ko rin, pupunta ako sa Manila Zoo. Pupunta ako sa lion. Sasabihin ko, kung nangyari kay Daniel, mangyayari din sa... Hindi ka pa tapos, dilapa ka na. Amen? Anong sinasabi ko mga kapatid? God is a miracle working God. What I'm trying to say is this. Nagkamali man tayo ng desisyon sa nakaraan. Hindi man tayo nakinig sa instruction. Hindi man tayo nakinig sa prompting. Hindi man tayo naging close kay Lord. Hindi man natin inantay ang clarity. Hindi man natin inantay ang consistency. Nakapag-asawa tayo ng mali. Nakapag-asawa tayo ng maaga. Nalugi tayo sa negosyo. Nabaon tayo sa utang.
Nagkaroon tayo ng relationship issue, nagkaroon ng struggle sa inyong pamilya, but God has the power to work all things together for the good of those who love God. Gusto ko kayo mga kapatid na mabuhayan ng pag-asa na kahit tayo ay nagkamali noon, ang Diyos natin ay may kakayahang ayusin ang lahat ng bagay na nangyari sa atin. Hindi man natin mabago ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang iyong kinabukasan. You just have to rely more and trust more to the Lord, and He shall direct you your path. You cannot change what's behind you, but you can always change what is in front of you. And that the best days of your lives are always in front of you. The best days of your lives are always ahead of you. Hindi man ilalaw ng Lord na ikaw ay masper sa isang pagsubok. Dumaan ka man sa matitinding challenges ng buhay, hindi mo ginusto. Pero ang Diyos natin ay may kapangyarihan na kung hindi man tayo na-exempt sa mga pagsubok, may kakayanan ang Diyos na tayo ay ilabas at isustain sa lahat ng mga pagsubok ng ating buhay. Hindi kalooban ng Diyos na mawalan ka ng mahal sa buhay ng pandemic. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay sa COVID ang iyong mga mahal sa buhay. May kakayanan ang Diyos na pigilan ng pandemya. May kakayanan ang Diyos na supernaturally bigla na lang mawala yung COVID virus. Pero dahil inalaw ng Lord na mangyari sa atin for the past 3 years, hindi ba milagro din na nakalagpas tayo after 3 years at nandito pa tayo at buhay na buhay? Hindi lang milagro na nawala ang COVID. Milagro din na nakalagpas tayo sa lahat ng mga pagsubok. Sa kabila ng katigasan ng ating ulo, sa kabila ng pagkawalan natin ng interes sa Panginoon, sa kabila ng pagkalimot natin sa Diyos, hindi nakalimot ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa mga pagkakataong hindi mo siya inabot, siya ang umabot sa iyo. Sa mga pagkakataong nakalimutan mo siya, inalala ka niya. Lahat ng tao, dinispise ka, ni-reject ka, pero ang Diyos tinanggap ka. And that in itself is already a miracle. Yes, we have to make the right decisions right now. We have to be careful with our decisions and make sure that the Word of God is clear to us. But I tell you this, it's not too late to change your life. It's not too late na magkaroon tayo ng changes sa ating buhay. God has the ability to work all things together for the good of those who love God. And whatever God has started in your life, He has the ability to finish it. And I pray in Jesus' name that all of us will finish this year strong. Lord, I cannot change my past, but I thank you for the God that I serve. It's the God who can turn all these curses into blessing. It's the God who can turn all that mess into a message. It's a God who can turn my test into a testimony. It's a God who can turn my trials into triumph, my labor to favor. You are a God who is able to do exceeding abundantly above all that we could think or imagine. You are a God, oh God, who is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble, that when I walk through the water, I will not be drowned. When I walk through the fire, I will not be burned. He is able. Anumang bagay na nasayang mo because of that wrong decision, may kapangyarihan ng Diyos na i-redeem lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway. Ninakaw na oras sa iyo, ninakaw na resources sa iyo, may kapakayahan ng Panginoon na i-redeem ang lahat ng bagay na yan. At i-restore ka ng Panginoon. And bring you the answer to your prayers.